Ewan ko na lang dito kung hindi pa siya magmamakaawa na balikan ka. Yon. Well, ito nga mga utol, bibigyan ko kayo ng pinaka-epektibong gawain or traits na kailangan ninyo ding gagawin para babalikan kayo ng partner ninyo at saka magmamakaawa pa. Kasi garantisado utol na once na ginawa mo ito ay tiyak 100% babalik at saka babalik po yan sa'yo. So bakit natin ito nasabi? So ito ha, kapag ramdam mo sa sarili mo na ikaw mismo na klaseng tao, okay, halimbawa kayo ng mga babae, na ikaw dyan na nakikinig, alam mo mismo sa sarili mo na mapagmahal ka, na inalagaan mo siya, inasikaso, inaruga, yung tipong binigay mo sa kanya lahat-lahat. Then, actually, isa na po yung malaking puntos pagdating sa partner mo na lalaki. But, once na sobra-sobra kasi, once kasi na parang masyado nang mahigpit, masyado ka nang napaikot sa mundo niya, ay talagang masasakal din po yung partner mo. Kumbaga pa, yung tensyon or yung pressure ay nandyan, papasok talaga sa relationship ninyo. Na yun din po yung mararamdaman ng partner mo. The more kasi na mag-e-effort ka, the more kasi na nag-e-invest ka, ay the more din makakaramdam yung partner mo na masasakal siya. Na uy, teka lang, parang ginagawa niya lahat-lahat. So ngayon, 100% is may kapalit po ito. Na sigurado, yun din po yung gusto niya. Yung isusukli or ibabalik ko sa kanya kung ano yung pinapakita niya sa akin. Yes. So yun po yung maiisip ng partner mo. Na talagang mapapaisip siya kung ikaw mismo ay masyado nang obsessed sa relationship ninyo. So ito ngayon, di ba, nape-pressure na yung partner mo. Nabibigyan na ng tensyon. Kumbaga pa is napaka-stressful na. Masyado nang mahigpit. Masyado na siyang nasasakal. Kaya kung minsan, di ba, naririnig niyo sa mga partner ninyo na hindi na ako makakahinga. Yes, kagaya sa akin, hinihingal na. So ganun, once na hindi na siya makahinga, wala kang ibang gagawin dito utol. Ha? Walang iba talaga kundi kailangan mo munang dumistansya. Mag-cool off muna kayo. Yes, kailangan nyo munang magpahinga. Kahit hindi ka na magpaalam sa kanya, bigla ka na lang munang maglaho. Halimbawa, nararamdaman mo na parang na-e-echapwera ka na, binabaliwala ka na, or kung minsan is parang mas binibigyan niya pa ng priority yung ibang bagay over sa'yo. So ngayon, ang kailangan mo talagang gagawin ay dumistansya. Kaya ka nga na-e-echapwera kasi yung gusto niyang mangyari ay yung tipong makahinga muna. Yung tipong matanggalan ng tensyon or matatanggalan ng paghihigpit. So ganun po ang ginagawa ng partner mo. So ngayon kailangan nating ibigay muna sa kanya. Sa pamamagitan talaga na ikaw muna ay umatras or dumistansya. Or wag mo muna siyang kontakin. Mag-no contact ka muna. Yes, utol. Kasi ito ha, kung ramdam mo rin sa sarili mo na you did your best, na you did your part na para sa kanya, na ginawa mo rin lahat-lahat, ay wag na huwag ka talagang matakot din. Maging confident ka dapat. Dahil sa mga pinaggagawa mong yon, and then sa itong umatras ka, halimbawa sinanay mo siya doon na nandiyan ka palagi, binibigay mo sa kanya lahat-lahat, and then ito ngayon, bigla ka munang dumistansya, umatras ka muna, ay tiyak utol. Hahanap-hanapin po yun ng partner mo. Mamimiss at saka mamimiss niya rin po yun. Kagaya sa'yo. Diba dahil namimiss mo siya? Or diba isang dahil longing ka sa kanya is hahanap-hanapin mo siya? Kaya yun din yung isang dahilan kung bakit ayaw mong umalis sa piling niya. Pero kailangan mo kasi ito munang kontrolin kasi ikaw dito yung nakakasakal sa kanya. Ha, kailangan mo talagang mag-isip din muna na uy, teka lang, oo nga no. Kailangan ko munang dumistansya. Kailangan ko munang disiplinahin yung sarili ko na wag muna siyang disturbuhin, na wag muna siyang kontakin.
na huwag talaga muna siyang sakalin. Kasi tiyak utol, hahanap-hanapin niya talaga yung presensya mo. Kasi doon na siya nasanay eh, na nandiyan ka rin palagi. So hahanap-hanapin niya yon, pero ganun pa man, kailangan sa pagpanumbalik mo ay hindi ka na ganun kahigpit. Lahat ng too much utol ay nakakasama talaga. So kung sa pagpanumbalik mo na ganun ka pa rin, mahigpit ka pa rin, ay tiyak, mababaliwala ka pa rin ng partner mo. That's why, kailangan utol is balance lang. Okay? Kailangan talaga is, yes, mapagmahal ka sa partner mo, pero hindi lahat-lahat. Yung tipong wala ka lang tinitira sa sarili mo and then binubuhos mo na sa kanya lahat-lahat. So talagang masasakal din yung partner mo. Kasi hindi lang naman umiikot yung buhay ninyo sa relationship ninyo eh. At tumingin ka sa paligid mo utol, marami ka pang kailangan na dapat ding gawin, na mas importante at saka mas mahalaga pa. Hindi yung puro relasyon na lang. So kung ganito ka sa partner mo, kahit ako ba naman masyado kang mahigpit, puro ka na lang relasyon, puro ka na lang ako, is talagang masasakal po ako. Yung tipong hindi man lang ako makaalis kasi yung gusto mo is magsasama tayo palagi. Nako. My God. Talagang the more na sasakalin mo yung isang tao, the more na pinaghihigpitan mo is the more din po yung gustong makawala. The more po yung gustong maka-atras sa'yo or the more na lalayuan ka. And gagawa po ng paraan para makaiwas din talaga sa'yo. Para makapaghinga din siya ng maayos. So yung po utol, kailangan mo munang dumistansya and tiyak magagarantiya ko talaga sa inyo, babalikan at saka babalikan ka po ng partner mo. Siya pa itong magmamakaawa. Pero again sa pagpanumbalik niya at saka sa pagpanumbalik ninyong dalawa, wag mo na siya gaanong higpitan. At saka wag na huwag ka nang umikot or iikot yung mundo mo sa relationship ninyo. Tandaan mo, may sarili ka ring buhay na kailangan mong asikasuhin, na kailangan mong alagaan, na kailangan mo ring mahalin. Okay? Nakuha ba? So yun po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko, para lamang di manghirapan to.